Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan. Dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Tsaka, ano mo naman, talaga namang malalim din po ang samahan ng Iglesia ni Cristo at ng pamilyang Marcos. Kaya hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa isipan ng mga bangag at ngayon, kinumpirma ni Ombudsman na Boying Remulla na kakasuhan nga daw si Senator Marcoleta. Siyempre sasabihin nila independiente si Ombudsman Remulla sa presidente. Ay nako, pwede ba tanggapin na natin na talagang may misyon itong si Ombudsman Remulla. Kaya siya tinalaga bilang ombudsman, una-una yung pangunahing pangako na kakasuhan niya at tatanggalin niya sa pwesto si Sara Duterte. Yan po ang dahilan kung bakit sila nag-impeachment ngayon. Kasi hindi po pwedeng kasuhan ang isang nakaupong Vice President hanggang hindi siya napapalis. Bakit po? Kasi meron na pong desisyon ng Korte Suprema na dahil ang mga impeachable officer ay pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment, kinakailangan tanggalin muna sila bago sila kasuhan ng kriminal. Pero bukod pa po dyan, siyempre, misyon na rin ni Ombudsman
gamitin ng opisina ng ombudsman para sa data laban sa lahat ng kalaban ng Senator Cueta. Sige, kanya investigasyon dito sa flood scam. Siya yung naging susi para mapresenta ang testimonya ng Marines 18+4 at siya talaga ay ang kinatawa na Iglesia ni Cristo na mukhang hindi na hawak ngayon ng Bangag Administration na kailangan sampulan, kasuhan, ipakulong nang sa ganun manahimik at huwag nang tumira laban sa gobyerno. Nakapagtataka lang po, alam naman natin na talagang ang Remulla dahil sa kanyang katapatan sa mga Marcoses at yan po ay intergenerational loyalty, tatay pa ni Ombudsman ang matinding kaalyado ni Marcos Dictador Sr. No? At sila ay second generation kumbaga loyalties. Alam naman natin na malapit sila. Alam natin na tapat si Boying Remulla Archipangag. Pero ang tanong ko naman, abogado naman si Boying Remulla. Paano naman niya makakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta? Alam naman natin kung kailan magkakaroon ng kasong plunder. Well, ang kasong plunder po ay dapat gawain na isang tao ng gobyerno. Pangalawa, na nangrakot o nagdarambong ng salapi na hindi bababa sa 50 million. At kinakailangan may combination of acts, 5 pagpipilian. Kapag sinabing combination, at least 2. So yung pandarambong na at least 50 million ay dapat 2 dito. Yung nga sa pandarambong, yung pangungurakot ng kaba ng bayan. Okay. Isa pa pangalawa, tumatanggap ng komisyon, regalo, share, percentage, or kickback, or kahit anong benepisyong pera sa tao na may kinalaman sa isang kontrata ng gobyerno. Pangatlo, yung pangungurakot ng mga proceeds sa mga dinispatchang asset ng national government. Tapos pang-apat, yung pagkakaroon ng any share of stocks o kahit anong interest sa interest o di naman kaya pagtrabaho sa kahit anong korporasyon ng pribado, yung pagbubuo ng mga monopolies, whether be it agricultural, industrial, or commercial, o yung pagsasamantala sa posisyon para nga po siya ay yumaman, no? At to the prejudice of the Republic of the Philippines. So sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ni dating na President Estrada, ang plunder, ibig sabihin, 2 dyan sa 5 bagay na yan ang nagawa. Pero kung titignan natin anong binibintang nila kay Senator Marcoleta, ang sabi nila, tumanggap daw ng malaking campaign contribution, siguro hindi bababa sa 50 million, galing kay Mike Defensor para sa kampanya. At ito naman po ay dineklara dun sa Statement of Campaign Expenditures and Contributions ni Senator Marcoleta. So, ibig sabihin natin nagbigay ng 50 million si Mike Defensor, saan mahuhulog yan dun sa 5? Si Mike Defensor naman, yung siya nagbigay ng contribution, siya ay pribadong mamamayan. At bagamat alam naman natin na lahat naman ang namimigay ng contribution ay merong hahanaping kapalit. Ang problema, wala namang specific na kontrata na merong interest sa Mike Defensor na mai-influensyahan ni Senator Marcoleta para suklihan yung binigay niyang 50 million. So nasaan ang plunder? Hindi ko talaga mahanap kung nasaan ang plunder kasi kung plunder na magbigay ng 50 million sa isang kampanya, wala na magbibigay ng pera kasi lahat ng tycoon, minimum 50 million ang binibigay niya sa mga senador, sa mga presidente. Kapag ginawa nilang plunder, yung pamimigay lamang ng malaking halaga as campaign contribution, naku po, lahat ng tycoons makukulong. At sa tingin ko, lalaban dyan ang mga tycoons. So, ang suma total, kung yung pinagmumulan ng kaso ng plunder ay doon sa contribution lamang sa eleksyon, malabo po yan. Dahil hindi naman po illegal ang mamigay ng contribution sa isang kandidato, basta lamang ito'y idideklara sa Statement of Campaign Expenditure and Contributions. Pangalawa, kung merong naipon o hindi nagastos sa mga contribution, ideklara as part of income tax.
yung hindi po pagdedeklara as income tax kung merong sobra na hindi nagasto sa kampanya, yan po yung kriminal. Pero as tax evasion, hindi po as plunder. So malabo po talaga ang kasong plunder. Pero bakit sinampa? Well, una-una po, o bakit isasampa? Ang plunder po ay non-bailable. So nais nilang makulong na walang pagpapiyansa si Senator Marcoleta. Of course, ang remedyo po dyan ay una-una magpa-file ng petition for review sa Supreme Court. Kasi ang ombudsman na nag-file ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi ka nadadaan sa Chief State Prosecutor o kaya sa DOJ kasi hindi naman talaga siya desisyon ng DOJ, desisyon siya ng ombudsman. So ang tanging pamaraan, kung gusto mong questionin yung finding ng probable cause, ay magpa-file ka ng petition sa Korte Suprema. Otherwise, hihingi ka ng petition for bail, maghahain ka ng petition for bail. At siyempre, matagal po yung proseso yan. Pagkamat sinusubukan ngayon ng Korte Suprema na mapabilis, hindi po bababa sa isang buwan ang pagkakakulong. Ano pong ibig sabihin nito? Sa tingin ko naman, dahil abogado lang si Ombudsman Remulla, taga-UP rin po yan, kaibigan kong matalik, alam niya na hindi sapat ang ebidensya para magkaroon ng probable cause laban kay Marcoleta. Pero ang nais nila, masampulan si Marcoleta. Makulong ka 1 hanggang 3 buwan habang ikaw ay either nag-aantay ng decision sa Korte Suprema na walang probable cause o di naman kaya decision sa Sandigan Bayan na pwede siya magpiyansa. Sa tingin ko, yung 1 hanggang 3 buwan, napakaliit na maikling panahon yan. More of 6 months ang aantayin nila kung kukuha sila ng petition for bail sa Sandigan Bayan. So, bagamat may karapatan ka na magkaroon ng provisional liberty, yan ay pagkatapos na mapatunayan ng depensa, ng akusado, na ang ebidensya ay mahina. Kulong ka muna. Ibig sabihin, maski alam nila na mahina ang kaso lamang kay Marcoleta, nais nilang kulungin si Marcoleta. Bakit? Well, una, panunupil. Alam natin na talagang grabing kritiko si Marcoleta sa gobyerno ng mga pangag, lalong-lalo na sa isyu ng korupsyon. Pangalawa, mensahe sa Iglesia ni Cristo na pinabibilangan ni Marcoleta na kung sila ay patuloy na magsusuporta kay Inday Sara Duterte, at sa tingin ko ay meron ng conclusion si Marcos Jr. na susuportahan ng Iglesia si Sara Duterte, ay tutuluyan na ikukuloy si Marcoleta at kakanain lahat ng interes ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, hindi naman natin maalis maraming mga iba't ibang interes ang Iglesia ni Cristo, gaya ng iba't ibang mga simbahan, may mga investments, may mga hanap buhay, lahat yan kakanain ng gobyerno. So sa ang suma total, itong pagsasampa o kung talaga matutuloy pagsasampa ng kaso sa labang kay Marcoleta for plunder na napakahina ng ebidensya, ito po ay para makulong lang at masupil ang pananalita ni Marcoleta at magpadala ng mensahe sa Iglesia